morning mga ka-blissful. Maraming salamat po sa araw na ito at tayo po ay nagising ng maayos. Naiayos ang sarili at nandito po ulit sa harap ninyo. Ako po ay nandito sa table ko at mayroon po akong i-accomplish na kailangan ko pong gawin. Well, just one moment po. Papakita ko po sa inyo kung ano po ang aking gagawin ngayong araw na to. And stay put. Siyempre, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking pong activities today. Well, ako po ay nakakain na. Nag-rice po ako. Right now po is 12 o'clock na po dito ng tanghali. And I know na kayo po ay tulog pa. Pero ako nga po ay may i-accomplish. ito pong leadership development na bagong libro or bagong book po namin na kailangan po namin i-accomplish. And I do the notes for myself. I said to do, ASAP, to complete. to complete. Pero yan na ano po yung aking mga maybe 3 days po na ako ay naging busy. Kaya ito po, babalikan ko po ito dahil ako po ay paalahan-lahanan ng aking pong mentor. Nakausap po siya just now. And tinatanong po niya sa akin kung nakumpleto ko na po ba yung aking mga dapat i-complete dito sa books na to. And yeah, gusto ko pong gawin ito. Dito po, kasama ko po kayo. And sana po ako inyong samahan. And afterwards, pag-usapan po natin ay ano pa ba? Yeah, may appointment po ako mamayang gabi. And yun po yung kagandahan nitong ginagawa kong business kahit ako po'y nandito lang sa bahay. Okay. Well, nagpapasalamat po ako lagi sa inyo. Kayo po'y kasama sa aking mga prayers. Kayo pong aking mga subscriber at saka mga nanonood po ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Looking forward po na makita ko kayo diyan po sa Pilipinas. At makadao pang palad ko po kayo, mga ka-blissful. By the way, yung pong aking mga ginawa kahapon, halos hindi ko na po kayo nakasama. Yung pong pagsasampay, hindi ko po naisampay. Talaga pong pagod po ang person. So, mamaya ko po yung gagawin, pero first of all, gagawin ko muna po ito at hindi ko po hihintayin mapagod yung aking katawan or aking isipan para ito po ay balikan. Ito po ay priority for me. Ang aking pong business ay pinaprioritize ko for good. Para po sa ikabubuti ng aking buhay. Di po ba? Yes. Hindi pala ako nakapagkilay. Pero okay lang. Yan po yung natural kong kilay. Ang napakaunti kong kilay. Pero goods na po yan. Di po ba? Pero medyo malamig at kailangan kuskusin ang kamay. Nasa bahay na at may heater na pero malamig pa rin. Mahangin po. And napanood ko po sa mga videos ngayon pong September 30. That is last night or right now po na napakalakas po ng hangin at ulan. Nawa po kayo nasa maayos na kalagayan. Kayo pong lahat. Ligtas po sa anumang kapahamakan. At ingat po baka pong iwasan pong magkasipon. Iwasan pong magkasakit. Lalo na po tayong may mga pumupunta na sa may edad. Pumupunta. O nandun na sa ano. Ay, doon naman po lahat ang punta natin. Di po ba? And konting ingat. Ingat po kayo. Kasi ang mahirap po diyan sa atin is yung pong medical. Pagka wala ka pong pera. At kahit may pera ka, pag ang isa sa
sa pamilya ay nagkasakit. Napakalaki po ng napipingas na halaga sa kung ano pong mayroon kayo. And yun po yung dapat nating pag-isipan po diyan. At nang maihanda, hanap po kayo ng pwede po ninyong ma-avail na medical insurance, kasi yun po yung dapat. Kasi napakalaking bahagi nga po ng inyong pera ang mawawala pagka po wala kayong naging maayos na solusyon sa ating diyan po sa Pilipinas. Dito po medyo malawak na po yung kaalaman ng mga tao dito na kahit po kami ay may maayos na medical services na free from government, pero mas better pa rin po yung may sarili kayo. Tulad ko po, ako po ay kwento ko na po sa inyo kasi kung ano po yung meron ako, yun lang po ang pwede kong ikwento. Mayroon po akong yung pong we call that last expense. Na pag po ako'y nawala ay mayroon pong tatanggapin ng aking mga anak na pwedeng i-avail ng services na kailangan ko po pag ako po ay nawala na. Bumabay na. Nag-graduate na. So, accept po naman. Meron po akong palang babahagi po sa inyo nung pong elementary ang aking mga anak. By the way, si Bunso po ay grade 11. So, nung pong yung panganay ko ay I believe na maybe grade 6. Umaatan po ako ng Bible study dun po sa kanilang, ba't ba ganun ang boses ko? Inom muna ako. May Bible study po akong inatinan din sa school po ng aking anak. So, yung pong may-ari, siya po yung leader, nagli-lead nung Bible study group. Actually, yun po ay yung pong mga kasambahay ko sa bahay, isinama ko po para po makarinig din sila o sila ng mga ganong pinag-uusapan like the Bible. So, may tanong po yung may-ari, sabi po niya, sino sa inyo ang handa na humarap sa Diyos? Abay, tumaas po ang aking kamay. Ako po. Sabi ganun. Ay, ako po nilapitan at ako po niyakap. Sabi po bakit ganyan ang iyong pagkakakilala sa Diyos? Sabi niya ganun. Ako na 68 years old na hindi ko pa maramdamang kaya ko nang harapin ang Diyos. Sabi ko, hindi naman po literal na gusto kong makita na ang Diyos at lagi ko naman po siyang kasama. Di ba ang spirit po niya ay ating kasama, kaya dalawa po yung pamimilian natin Ano po bang gagawin? Maging masama o maging tama? Lahat naman po, pareho naman po siyang madaling sundin, di po ba? Pero ang sundin ay ang tama. Yun po yung walang masama at masakit na consequence, di po ba? So, palaging tama. And then, yun nga po, nag-iyak po siya, bakit daw po ganun katibay or ganun ka-strong yung belief ko sa Diyos. Sabi ko, hindi ko po alam, pero dumating po yun sa buhay ko. So, ang ano po pala, ang pag-ibig po pala natin sa Diyos or yung ating pagpapasakop sa Kanya is dumadating po sa buhay natin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, tanggapin mo na siya. Hindi, kasi may kanya siyang time para sa tao na iyon. And sana po ating pong tingnan ng positive yung pong mga nararamdaman ng bawat isa. Yun po. Yun po ang ano. At saka, mayroon pa po akong isa pang itatakal sa inyo na mayroon po akong one of my best friend here in Canada.
siya po ay isa ding dentista. Dental professional din po siya. So, may isinend po siya sa aking information na about how to drink water. Sa halip daw po na sa baso o painom na ganun, gumamit daw po ako ng straw. Pero, yeah, simula po nung mabasa ko yung isinend niya sa akin, ako po, tinanggal ko po yung mga inuman namin na nasa bottle at inilagay ko po sa, sana mayroon ako. Kunin ko po, sandali lang. Ito po, ganito. Nilagay ko na po sa ganito at akin po may straw. At kahapon po mayroon po akong masamang nangyari sa akin. Kumakain po ako ng kanin tapos bigla pong nag-stuck dito. Hindi ko po alam ang gagawin ko. So, pinilit ko pong lumunok pero hindi gumanon po ako. Tapos tuloy-tuloy pong umano na po yung aking ano. Kala ko nga po tatawag ako ng 911. Or, magda-dial ako ng 911 para po ako'y matulungan. Pero, napakahirap po. Kasi, grabe, sabi ko. Actually, yung po ay pangatlong beses na nangyari sa akin. Pero, naging aware po ako dun sa, yun nga po, pag inom ng tubig na straw nag-i-straw po ako. Kasi, kalimitan po yung tubig is parang nagbabara. Parang ang laki ng tubig. Pero yung pong naranasan ko is pagkain naman po, kanin po yung bihira na nga po akong kumain ng kanin. Pero maybe na ano lang po ako. I don't know. Pero mayroon po, ganun po yung nangyari sa akin. And ingat po tayo sa ating hindi po natin talaga alam kung ano pong mangyayari sa atin araw-araw Kaya, be grateful and kailangan nating magpasalamat araw-araw sa Kanya. Pwede nga pong oras-oras. Wala naman pong masamang kung tayo po'y magpapasalamat po sa Kanya. Ano po? And mamaya po ay tatapusin ko po itong aking book na pinadala po sa akin na mayroon po akong mga dapat tapusin. Especially po yung kailangan ko pong isulat dito kung ano po yung ating top 10 reason to win. Aba! Ay, ako po nakaka-4 pa lang. Kailangan ko po ay 10 para po magdire-diretso yung aking pong goal. Di po. Gaya nito. Kaya nitong mga ginagawa kong manifestation. Manifest. Okay. And tuloy-tuloy lang po. Tayo po ay laging magpasalamat sa Kanya. Pagising po natin. Kung pwede po tayo, ihag po natin ang mga mahal natin sa buhay. Yung mga kasama natin. Give them time. Kahit po mga isang kalahating oras o isang oras. Yun. And have a blessed day, everyone. Thank you so much for your time for today. And have a blessed day. Bye. Bye mga ka-blissful. Just good morning mga anak. Bye.